Hinahanap niyo ba ako sa Facebook mga kabayan? Nandito ang aking Facebook page. I-search niyo na lang kabayan ko, follow na. Ang kwentong ito ay hangong sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Isidro. Taong 1970. Kalbiga, Samar. Lugar na parang nakalimutan na ng panahon. Kapag sumapit ang ika-6 na gabi, ang tanging maririnig na lang ay lagutok na mga sanga at kaluskos na mga dahon ng nyug. Hindi pa abot ng kuryente ang sityo. Ang mga tao ay umaasa lamang sa liwanag ng gasera na aandap-andap sa loob ng bawat kubo. Ang dilim sa labas ay hindi lang basta kawalan ng liwanag. Ito ay isang makapal na kumot na bumabalot sa buong lugar. Ang mga tao dito ay sanay na sa hirap. Sanay sa mga mabibigat na gawain sa mga palayan o hindi kaya naman sa kabundukan. Sanay din na maglakad sa maputik na daanan kapag umuulan at maligo sa alikabok kapag sumapit naman ang tag-init. Pero ang hindi nila nakasanayan, ang takot na dulot ng mga kwentong matagal nang naririnig. Mga kwento ng mga nilalang na hindi nakikita at mga aswang na hindi umano naglalakbay sa dilim. Para sa kanila, hindi ito katang-isip lang. Ito ay banta na kailangang iwasan. Hapon ng Hunyo, habang ang ambon ay dahan-dahang pumapatak, isang estranghero ang pumasok sa sitio. Napansin siya ng mga batang naglalaro malapit sa kapilya. Bago sa mga bata ang taong yun at alam nila na hindi ito mukhang taga roon. Ang suot ay luma na at kupas ang kulay. Ang itim na salakot ay parabang marami ng pinagdaan ng bagyo. Wala itong suot na tsinelas. Ang mga paa ay balot ng tuyong putik. Ngunit ang bawat takbang ng estranghero ay siguradong sigurado. Huminto ito sa tapat ng tindahan ni Aling Isabel, ang sentro ng balitaan sa sitio. "Magandang hapon ho," wika ni Hilario. "Magandang hapon din, mawalang galang na ho. Sino ka? At ano ang sadya mo dito sa sitio?" Wika ni Aling Isabel habang sinusuri ang lalaki mula ulo hanggang paa. "Ako po si Hilario, isang manggagamot. Galing po ako sa kabundukan ng Paranas at naglalakbay lang patungong Katbalogan. Pero inabot ako ng ulan dito eh." Sa isang maliit na barangay na walang doktor, kailangang sumakay pa ng bangka o maglakad ng ilang oras para makapunta sa bayan. Ang salitang manggagamot, mabilis na nakakuha ng atensyon. Ilang kalalakian ang lumapit, mausisa sa bagong dating. "Anong klaseng gamot po ba ang alam mo? Albularyo ka ba na nagtatawas?" Wika ng isang lalaki. "Hindi po ako nagbimilagro. Ang alam ko lang paggamit ng mga ugat, dahon, at tamang pag-intindi sa kung ano ang totoong nararamdaman ng isang tao. Paminsan kasi yung sakit wala sa katawan kundi nasa paligid din mismo." At dahil walang matuloyan si Hilario ng mga panong ito, pinayagan siya ng barangay na pansamantalang manatili sa isang abandonadong kubo na malapit sa malaking puno ng balete. Marami ang nag-aalinlangan dahil ang lugar na yun sinasabing mabigat at iniiwasan kapag gabi. Pero wari hindi natatakot si Hilario. Kinagabihan sa gitna ng malakas na ulan, isang desperadong katok ang narinig ni Hilario mula sa labas ng pinto. Ito ay si Lourdes. Bitbit ang 7 taong gulang na anak na si Junjun. Ang bata ay nanginginig, namumutla, at ang mga mata ay parabang nakatitig sa kung saang direksyon na wala namang tao. "Magandang gabi po. Ako po si Lourdes, isa sa mga taga rito. Narinig ko po sa baryo manggagamot daw po kayo. Tulungan niyo po kami, Mang Hilario. 3 araw nang nilalagnat ang anak ko eh. Ayaw kumain at tuwing gabi sumisigaw parang may nakikita sa kisame.
Natatakot na po ako. Baka kung anong mangyari kay Junjun. Hindi nagdalawang isip si Hilario. Pinapasok si na Lourdes sa loob. Ang loob ng kubo ay mabango. Amoy tuyong damo at sariwang lupa. Sa isang sulok, nakahanay ang mga bote ng langis na may iba't ibang kulay. Saan kayo nanggaling bago siya nagkasakit? Wika ni Hilario habang dahan-dahang sinusuri ang pulso ng bata. Nadaanan po namin yung lumang gilingan ng palay. Noong nakaraang Martes, gabi na po noon, nagmamadali po kami. Tumango si Hilario. Kagad kumuha ng isang maliit na bote ng itim na langis. Nagpahid ng kaunti sa mga palad. Pinunas sa noo, leeg at talampakan ng bata. Habang ginagawa ito, may binubulong siyang mga salita na hindi maintindihan ni Lourdes. Maya-maya pa ang bata na kanina ay nagpupumiglas. Dahan-dahang kumalma. Kalaunan ay nakatulog ng mahimbing. Painumin mo siya ng pinakuluang dahon ng sambong bukas ng umaga. At isang paalala, Lourdes. Huwag mo siyang papalabasin hanggat hindi lumulubog ang araw ng tuluyan. At kung maaari, huwag mo din munang titigan ng puno ng balete kapag napadaan kayo. Bakit po, Mang Hilario? May masama po ba sa punong yun? Tumitig si Hilario sa labas ng bintana kung saan naaaninag ang malalaking ugat ng balete. Ang ilang mga bagay, mas mabilis gumaling kapag hindi masyadong binibigyan ng pansin ng mapanuring mata. Kinabukasan, parang himala na nawala ang lagnat ni Junjun. Nakakakain na ang bata at bumalik na ang kulay ng balat. Dahil dito, mabilis na kumalat ang balita sa sentro ng sitio na si Hilario ay isang mahusay na manggagamot. Nang mga sumunod na araw, naging mabili ang kubo ni Hilario. Maraming lumalapit sa estranghero, mga may rayuma, mga masakitan tiyan at mga matatandang hindi makatulog. Lahat sila, tinutulungan nito na walang hinihinging kapalit na malaking halaga. Sapat na sa kanya ang itlog o isang tumpok ng saging na nagsisilbing pagkain sa araw-araw. Ngunit kasabay ng kaginhawaang dala ni Hilario, may napansing kakaiba ang mga taga-sityo. Ang mga aso sa lugar na dati ay maingay, nag-aaway tuwing gabi. Biglang naging tahimik. Tuwing sasapit ang 10:00 ng gabi, makikita ang mga ito na nakatago sa ilalim ng mga bahay, nakayuko at wari takot ng lumabas. Maging ang ihip ng hangin ay nagbago din. Dati, amoy ng gabi sa sitio ay amoy usok ng mga siga. Pero ngayon, may halong amoy ng malansang putik, nabubulok na kahoy na nagmumula sa direksyon ng puno ng balete. Hanggang sa sumapit ang isang gabi, ang tanod na si Mang Karding ay naglalakad pauwi nang mapansin ang isang bagay sa paanan ng balete. Malapit sa kubo ni Hilario, gamit ang dalang gasera, nakakita siya ng mga bakas sa putikan. Pero hindi ito bakas ng paa ng tao o hayop. Ang mga bakas ay mahaba na para bang may isang mabigat na bagay na hinihilas sa lupa. Walang bakas ng pagtapak, tanging kaladkad lamang. Nang itapat ni Karding ang ilaw sa bintana ng kubo ni Hilario, nakita nitong nakatayo ang manggagamot sa lugar. Nakatingin sa kanya, hindi gumagalaw. Ang mga mata ay wari kumikinang sa dilim ng gabi. Walang gasera sa loob ng kubo, pero malinaw ang anino ni Hilario. Simula noon, napagtanto ng mga tao, maaaring nagagamot nga ni Hilario ang kanilang mga sakit. Pero ang kapalit nito, katahimikan na hindi nila maipaliwanag. Tila ba may isang kasunduan na nagaganap sa dilim na sila mismo ay hindi handang malaman. 2 linggo pa lamang ang lumipas mula nang manirahan si Hilario sa lumang kubo sa gilid ng nayon
Sa loob ng maikling panahon na ito, ang sityo na dati iniiwasan at nilalamon ng dilim, unti-unting naging sentro ng buhay at galaw ng buong Kalibiga. Tuwing umaga, bago pa man sumikat ang araw sa likod ng mga bundok ng Paranas, may mahaba ng pila sa tapat ng kubo ni Hilario. Ang mga tao, nakaupo lamang sa ugat ng higanting puno ng balete o sa mga malalaking bato sa paligid. May mga ina na karga ang mga sanggol. May mga lalaki nakasaklay dahil sa rayuma. At may mga matatanda, nakabalot ang ulo ng basahang may dahon dahil sa tindi ng sakit ng ulo. Kung alam ko lang na may ganitong magagamot na dadating, hindi ko sana inayaang lumala ang sakit ng asawa ko. Napakagaling ni Hilario. Siya pa lang yata ang nakagawa ng bagay na ito sa lugar natin. Sumang-ayon ang lahat. Sino ba naman ang hindi hahanga? Si Aling Lourdes na dati ay halos mawala na ng pag-asa dahil sa anak na ilang araw nilagnat. Ngayon ay nakikitang masigla. Naglalaro kasama ang ibang mga bata. Si Mang Nestor na pilay ang kaliwang paa. Ngayon ay muli nang nakakalusong sa putikan ng palayan nang walang iniindang sakit. Maging si Aling Rosa na buwan-buwan ay inuubo ng dugo. Ngayon ay nanumbalik ang sigla ng baga. Ngunit sa gitna ng mga himala, may mga matang mapagbatsyag ang nakapansin sa isang kakaibang pagbabago. Ang bawat taong gumagaling sa kamay ni Hilario para bang may binabayarang hindi nakikitang utang. Hindi to kagad napansin sa unang linggo, pero pagpasok ng ikalawa at ikatlong linggo, ang mga taga-nayon, pinagaling umano ni Hilario ay unti-unting nag-iiba ang itsura. Ang mga mata ay laging puyat. Malalim ang mga itim na bilog sa paligid. Ang mga pisngi, wari lumulubog kahit malakas naman silang kumain. At ang mga boses ay nawawala ng timbre. Tila ba laging pagod o hindi kaya naman walang hangin sa baga. Napansin mo si Nestor? Nag-iba yata yung itsura. Parang hinihigop yung lakas. Magaling nga ang mga paa pero yung buong katawan naman parang natuto yung sanga. Huwag ka namang mapanghusga, baka pagod lang sa trabaho. Alam mo naman na buong araw yun sa palayan eh. Tapos ang init pa. Ang mahalaga nakakalakad siya. Wika ng mga tao sa sityo. Pero mahirap itago ang katotohanan sa mga matang nakakakita. Ang sigla na nawawala sa mga pasyente ay parang napupunta sa paligid ng kanilang sityo. Si Tomas, isang tricycle driver, bumabiyahe pa poblasyon ng Kalibiga. Isa din sa mga nakasaksi sa misteryong ito. Hindi siya naniniwala sa mga kwentong aswang o engkanto dahil para sa kanya, ang kita ang mahalaga sa pamamasada sa araw-araw. Isang gabi, habang pauwi si Tomas mula sa uling biyahe, kailangan niyang dumaan sa tapat ng kubo ni Hilario. Patay na ang lahat ng gasera sa nayon. Ngunit mula sa bintana ng kubo ng manggagamot, may nakita siyang liwanag. Hindi ito ang dilaw na apoy ng lampara. Ito ay maputlang liwanag, kulay asul, nawari gumagapang sa mga dingding ng kubo. Pinatay ni Thomas ang makina ng dalang tricycle, gumilid sa daan. Walang ibang tao ang naroon ng mga oras na yun. Wala ring kahit anong maririnig. Ni huni ng mga palaka kahit kakatapos lang ng ulan ay wala. Ang tanging naririnig, ang mahina, nakakapangilabot na ungol mula sa loob ng kubo. Isang tunog. Ingay ng sanggol na inaluan ng garalgal na boses ng matanda. May tao ba dyan? Wika ni Thomas habang hawak ang debateryang flashlight. Tumigil ang ungol. Ang maputlang liwanag ay nawala. Sa pagitan ng mga anino ng balete, may nakita siyang isang mahabang figura. Mabilis na nagtago sa likod ng malaking ugat. Hindi ito tumakbo. Dumulas lang sa dilim.
Kinabukasan hindi lang ang kwento ni Tomas ang naging usap-usapan. 3 aso ang sabay-sabay na nawala sa nasabing sitio. Ang mga asong ito, kilalang matapang at laging kumakahol sa mga estranghero. Pero nang gabing yun, walang nakarinig ng kahit isang tahol. Hindi na normal ang mga nangyayari sa paligid. Kapag nawawala ang mga aso ng walang ingay, ibig sabihin may masamang gumagala na mas mataas ang antas kaysa sa hayop. May pinapakain ang kadiliman. Sa loob ng kubo, tila walang naririnig si Hilario. Patuloy siya sa gawain. Isang buntis na babae ang kasalukuyang ginagamot dahil sa sakit ng balakang. Masakit ba ang haplos ko, Neng? Magsabi ka lang. Ang mga kamay ni Hilario, balot ng itim na langis, na galing daw sa mga ugat mula sa bundok ng Paranas. Hindi naman po, Mang Hilario. Pero parang may malamig na kamay na umahawak sa likod ko. Napakalamig, parang yelo. Normal lang po ba yan? Sandaling napatigil ang mga kamay ni Hilario. Tumingin sa bintana. Natural lang yan sa mga buntis. Nilalabas ko ang sakit na wala dapat sa inyo. Kailangan itong lumipat sa iba. Habang nangyayari ito, ang 9 na taong gulang si Mateo naglalaro malapit sa likod ng kubo ni Hilario. Dala ng kuryosidad, sumilip siya sa maliit na butas sa pagitan ng mga tabla ng dingding. Gulat na gulat sa nakita. Sa loob ng kubo, habang nakatalikod si Hilario sa kanya, nakita ni Mateo ang anino na manggagamot. Nakaguhit sa sahig, hindi sumusunod sa galaw nito. Habang si Hilario ay nakatayo ng tuwid, ang anino niya ay unti-unting humahaba at bumabaluktot. Ang ulo ng anino ay parang umiiwalay sa leeg at gumagapang patungo sa paanan ng pasyente. Ang likod ni Hilario sa anino, wari tinutubuan ng mga tulis. Parang pakpak ng malaking ibon na hindi maibuka. Biglang napatras si Mateo dahil sa takot at aksidenteng natapakan ang tuyong dahon ng nyug. Ang langit-ngit ng dahon, para bang isang malakas sa putok sa tahimik na silid. Tumigil ang lahat sa loob. Ramdam ni Mateo ang biglang pagbabago ng hangin. Naging malansa at mabigat. May tao ba sa labas? Tumakbo si Mateo ng buong lakas. Hindi lumilingon hanggang sa makarating ito sa kanilang bahay. Kinagabihan, wala nang ilaw na lumabas sa kubo ni Hilario. Pero bago sumikat ang araw, nakita ng mga lalaking papunta sa bukid ang mga bakas sa maputik na daan malapit sa puno ng balete. Hindi ito bakas ng paa ng tao, hindi rin bakas ng hayop. Ang nakita nila ay isang mahabang katawan na hinila sa putik. May mga marka ng mahabang kuko sa gilid. Animoy may isang nilalang na gumapang palabas mula sa ilalim ng kubo patungo sa madilim na bahagi ng gubat. At sa bawat taong gumagaling sa sityo, napapansin nila ang isang katotohanan. Ang sakit ay hindi nawawala. Ito ay kinuha lang ni Hilario. Pinapalitan ng sandaling lakas, habang ang kanilang kaluluwa at buhay unti-unting nauubos. Hinihigop ng aninong nananahan sa loob ng sityo. Hindi sabay-sabay dumarating ang takot sa isang lugar. Minsan ito ay parang tubig na dahan-dahang sumisipsip sa lupa sa ilalim ng bawat tahanan. Hindi mo mapapansin pero unti-unti na palang bumibigay ang pundasyon. Matapos ang gabing nakasilip siya sa kubo ni Hilario, si Mateo ay hindi na nakabangon sa banig. Ang katawan ng bata ay parang naging apoy sa tindi ng lagnat at ang mga mata nito ay nananatiling dilat. Nakatitig sa kisame na parang may binabantayan. Paulit-ulit ang bulong na nagpapatayo sa balahibo ng inang si Aling Pilar. Mahaba po yung anino.
Humihiwalay sa ulo, Nay. Baka napaginipan mo lang ang manggagamot, anak. Huwag ka mag-isip ng kung ano-ano. Lakasan mo ang iyong kalooban. Pilit pinapakalma ni Aling Pilar ang anak. Pero nanginginig ang sariling mga kamay habang pinupunasan ng basang bimpo ang noo ng bata. Alam niya ang takot ni Mateo hindi galing sa panaginip kundi sa totoong nasaksihan. Dahil sa takot na baka nabati o naingkanto ang bata, dinala si Mateo kay Mang Isidro. Si Mang Isidro, isa sa may edad sa buong sitio. Noong kabataan niya, kilala ito bilang isang taong marunong sa mga dasal na panggapi, sa mga masasamang espiritu at biyasa sa mga lumang pamahiin ng samar. Tahimik na nakikinig ang matanda sa kanya. Kumuha si Mang Isidro ng isang planggana ng tubig at dahan-dahang nagpatak ng kandila. Pinagmasdan nito ang nabubuong hugis sa ibabaw ng tubig. Nakikita ko sa tubig na may manggagamot na dumating at may balete siyang pinili upang maging kuta. Napabuntong hininga ang matanda. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Pilar, tandaan mo ito. Hindi lahat ng kamay na nagpapagaling ay nagliligtas. Minsan ang lunas ay pang-akit lamang para sa isang mas malaking gutom. Sa parehong linggo, ang kaba ng mga taga-nayon ay naging ganap na sindak. May unang taong nawala sa sityo, si Aling Rosa. Siya ang babae na dati may malalang ubo. Pinagaling daw ni Hilario. Ayon sa mga nakakita, lumabas si Aling Rosa ng bahay nung Huwebes ng gabi, bandang 9:00. Wala siyang dalang lampara o flashlight. Naglalakad na parang wala sa sarili. Ang huling direksyon na tinahak niya, ang madilim na landas patungo sa kubo ni Hilario. Kinabukasan, hindi na nakauwi si Aling Rosa. Hinahanap ito ng mga kamag-anak sa buong nayon. Hanggang sa marating nila ang malaking puno ng balete sa tabi ng isa sa mga higanting ugat nito. Natagpuan ang isang pares ng kupas na tsinelas na pagmamay-ari ni Aling Rosa. Walang bakas ng dugo, walang senyales ng pakikipaglaban. Tanging ang tsinelas lang at ang malansa. Malapot na putik sa paligid nito ang naiwan. Wala na rin namang gagamot sa kubo ng oras na yun. Ang pinto ay nakasara. Ang paligid ay tahimik. Dahil sa sunod-sunod na kakaibang pangyayari, mga asong nawala, mga taong naging mukhang bangkay matapos gumaling, at ang paglaho ni Aling Rosa, nagtipon-tipon ang mga kalalakihan, matatanda, sa bahay ni Kapitan Tiago. Ang lahat ay may dalang itak at ang iba ay may bitbit na mga sulo. Ang takot sa mga muka ay nahaluan na ng galit. Hindi na ito chismis lang, Kapitan. May aswang na gumagala sa ating baryo. Hindi siya nagmula sa dilim ng gubat. Pumasok siya sa ating lugar bilang isang kaibigan. Natahimik ang lahat. Ang tanging naririnig, lagutok ng apoy mula sa mga sulo sa labas. Alam ko kung sino ang tinutukoy mo, Mang Isidro. Ang dayong si Hilario, tama ho ba? Siya nga, Kapitan. Ang panggagamot niya ay isang paraan lang para markahan ang mga biktima. Ang ginagawa ng dayong yon ay hindi pagpapatalsik ng sakit, kundi pagpapataba sa kanyang sarili gamit ang lakas ng ating mga taga-sityo. At ngayon, nagsisimula na siyang kumuha ng buong buhay. Ano pong dapat natin gawin? Baka pwede pang kontrahin. Biyernes ngayon, hindi ba? Ngayong gabi, ang gabi kung kailan pinakamalakas ang kanyang uri. Kailangan nating puntahan ang kubo bago pa tuluyang mawala ang liwanag ng buwan. Matapos nawala si Aling Rosa, nagsimula ang mga tao na magbilang. Hindi na nila binibilang ang mga araw sa kalendaryo, kundi ang lakas na nawawala sa mga katawan. May mga pasyente
Masayang umuwi mula sa kubo ni Hilario sa umaga, pero pagdating ng kinabukasan, hindi na magawang itindig ang sariling mga paa. Ang mga magsasaka dati, kayang maghapon sa ilalim ng araw, ngayon ay hinihingal na sa simpleng paglalakad kahit malapit na distansya ang pupuntahan. Ang takot ay hindi na lang usap-usapan sa tindahan ni Aling Isabel. Isa itong malapot. Malapot na pakiramdam na dumidikit sa balat ng lahat. Magtatakip silim noon sa bahay ng kapitan. Nagtipon ang mga nakakatanda sa ilalim ng andap-andap na liwanag ng Petromax. Si Mang Isidro ay may hawak na lumang kwaderno na ang mga pahina ay madilaw na sa kalumaan. Talaan ng mga dasal, mga pangontra, mga babala na minanapa sa yumaong ama na isang taong marunong at may kaalaman sa lihim na karunungan. Hindi ito ordinaryong aswang na naghahanap ng laman. May dahilan kung bakit anyo ng isang manggagamot ang pinili niya. Wika ni Mang Isidro habang nakatingin sa mga kasityo. Bakit po, Mang Isidro? Ano po ba ang ibig mong sabihin? Ang tiwala, ang unang kinakain ng ganitong uri ng nilalang. Kapag binuksan mo ang pintuan para sa lunas, binubuksan mo rin ang iyong buhay para sa kanya. Ganun lamang kasimple. Nagpa siyang hanapin ang dayo. Nang mga oras na yon ang langit ay nagbabanta ng ulan. Ang simoy ng hangin ay banayad lang. Sapat na para burahin ang anumang bakas sa putikan. Apat silang naglalakad patungo sa direksyon ng malaking puno ng balete. Ang kapitan, si Mang Isidro, si Tomas, at isang tanod na si Carding. Bawat isa ay may dalang proteksyon. Itim na tangkay, pulang tela, mga mutya, isang lumang itak na bagamat punong-puno ng kalawang, nabasbasan na ng dasal. Habang papalapit sa kubo, napansin nilang ang paligid ay naging bingi. Walang kahit anong maririnig dito. Walang kaluskos na mga dahon sa kabila ng hangin nararamdaman. Parang may isang higanting kamay na umihila sa takbo ng oras. Pinapabagal ang bawat hakbang ng mga ito. Kung ano man ang mangyari, huwag tayong hiwalay sa grupo. Manatili tayo sa liwanag ng sulo. Wika ng kapitan. Pagdating sa lugar, bumungad ang bukas sa pintuan ng kubo. Walang kandila sa loob, pero may kakaibang liwanag na nagmumula sa mga sulok nito. Si Hilario, nakaupo ng tuwid sa isang lumang banig. Nakapikit ang mga mata. Animoy kanina pa nag-aantay. Alam ko kung bakit kayo nandito. Pero wag niyo sanang isipin na masama ang aking hangarin. Hindi pa rin siya dumidilat. Pero ang boses ng dayo ay parang nagmumula sa ilalim ng lupa. Manahimik ka! Nasa si Aling Rosa! Alam namin ikaw ang kumuha sa kanya! Natapos na ang kanyang oras, kaibigan. Hindi mo sila kinakain sa paraang alam namin, Hilario. Hindi laman ang pakay mo. Kinukuha mo ang taon ng buhay nila. Dahan-dahang idinilat ni Hilario ang mga mata. Sa gitna ng dilim, ang mga balintataw ay parabang kumikinang na tulad ng pusa. May mga buhay na sobra ang haba, pero walang saysay. At may mga buhay na gaya ng sa akin na nangangailangan pa ng higit na panahon. Inaayos ko lang ang balanse ng kalikasan sa lugar nyo. Sa pagtayo ni Hilario, isang kakilakilabot na tanawin ang nakita nila sa dingding. Ang anino nito, hindi sumusunod sa bawat galaw niya, habang ang katawan nananatiling payat at tuwid. Ang anino niya sa dingding, unti-unting humahaba, lumalapat, nagkakaroon ng sariling pulso. May mga bukol na lumilitaw sa anino, parang may mga bagong bahagi ng katawan na sumisibol sa loob niya.
Ang bawat paggaling na binigay ko ay may katumbas na kabayaran. Hindi dugo at hindi rin laman, kundi panahon. Mga araw, linggo at taon na hindi na nila mararanasan. Inaani ko lang ang mga oras na binigay nila sa akin ng kusa. Ipinaliwanag niya kung bakit ang sityo nila Mang Isidro ang napili. Para sa kanya, ang katahimikan at kapayapaan ng lugar ay hindi isang biyaya. Ito ay bulag at pipi, isang lugar na malayo sa mapanuring mga mata. Umusad si Hilario ng isang hakbang pasulong. Kasabay nito, parang huminga ng malalim ang higanting puno ng balete. Nayanig ang lupa at ang mga ugat na nakabaon sa ilalim ng kubo, gumalaw na parang mga ahas. Hindi niyo ako kayang wakasan dahil ang bahagi ng aking buhay ay nasa loob lang ng inyong mga mahal sa buhay. Kalmadong tugon ni Hilario habang ang muka ay dahan-dahang nagbabago. Naging mas bata at mas makinis. Mabilis na kumilos si Mang Isidro. Inilabas nito ang mga dalang tangan, nag-usal ng mga orasyon. Pagkatapos ay bumuo ng isang bilog na humihiwalay sa kanila kay Hilario. Maaring hindi ka buo dito sa silid na ito, pero ang koneksyon mo sa aninong yan ang iyong kainaan. Pwede kang putulin kung saan ka nakakabit, Hilario. Humampas ang napakalamig na hangin sa loob ng kubo. Kahit sarado ang mga bintana. Sa labas, naririnig ng mga ito ang isang malakas na kalabog. Mabigat na bagay na hinihila mula sa taas ng puno pababa sa lupa. Sinundan ng ungol na hindi mo malaman kung sa tao ba o hindi kaya naman sa nasasaktang hayop. Napatingin ng tanod na si Karding sa pintuan. Ang mukha nito ay kasing puti ng papel dahil sa takot at nerbiyos. Mang Isidro, Kapitan, may kung anong nasa labas. Dito lang kayo sa loob ng bilog na ginawa ko. Ngumiti si Hilario. Ang mga ngipin nito ay mas naging matulis sa paningin nila. Ang anino sa dingding, tuluyan ng humiwalay at nagsimulang gumapang sa kisame patungo sa kanilang direksyon. Huli na. Hindi nyo na ako kaya. Unti-unting humina ang mga dalang ilaw na tila ba may isang hindi nakikitang nilalang na dahan-dahang sumasakal sa ningas ng gasera. Ang mga anino sa dingding ay nagunahan, nagpatong-patong. Wari naging malapot na pintura na kumakalat sa bawat sulok. Ngunit sa gitna ng kaguluwang ito, ang anino ni Hilario ay nanatiling malinaw. Masyadong malinaw na para bang mas buhay pa ang aninong yon kaysa sa katawan ng lalaking nakatayo sa harapan nila. Tumitig ng malalim si Hilario. Ang anino ng mukha nito ay sumasayaw sa dingding habang tinatamaan ng liwanag mula sa Petromax. Sa boses na walang bahid ng pag-aalinlangan, muli siyang nagsalita. Hindi nyo dapat ako hinaharap ng may pagtutol at pagkagulat. Ang mga katulad ko ay hindi kailanman dumarating ng walang paanyaya. Akala nyo ba bisita ako na basta na lamang sumulpot sa inyong pintuan? Nagkakamali kayo. Pumasok ako dahil may puwang. Anong puwang ang sinasabi mo? Masyado kayong pabaya. At higit sa lahat ng pangangailangan, uhaw kayo sa milagro, kaya nakalimutan niyong magtanong kung ano ang magiging kapalit. Bumukas ang pinto ng kubo ng walang humihila. Kasunod nito, ang pagsambulat ng amoy ng basang lupa, kalawang, nabubulok na mga dahon. Isang amoy na parabang nanggagaling sa hukay. Sa labas, ang punong balete ay hindi na mukhang ordinaryong puno. Sa ilalim ng andap-andap na liwanag, tila mas lalo itong lumaki. Ang mga baging at ugat, umangat sa lupa. Kumikibot-kibot na parang mga dambuhalang ahas na naghahanap ng mabibiktima.
Doon nagsimulang umungol ang gabi. Hindi ito malakas sa sigaw, kundi isang mahinang panginginig sa hangin na mararamdaman hanggang sa loob ng dibdib. Tila ba ang mismong lupa humihinga ng malalim. Si Karding ang unang umatras dahil sa sobrang sindak. Huwag na huwag kang lalabas sa bilog! Wika ni Mang Isidro pero huli na. Isang itim at matigas na ugat ang biglang pumulupot sa paa ni Karding. Hindi siya hinila ng mabilis. Sa halip marahan at maingat itong kinaladkad, nawari sinisiguro ng puno na mararamdaman ng tanod ang bawat pulgada ng magaspang na lupa habang hinihila palabas sa kadiliman. Sumigaw si Karding, isang matinis na hiyaw ng pagingi ng saklolo, pero bigla itong naputol nang lamunin siya ng anino sa labas. Isa na! Palaging may nauuna para magbigay ng daan. Wika ni Hilario. Dahil sa galit at depresyon, sumugod si Mang Isidro. Itinaas niya ang dalang itak na may malakas sa karga at buong lakas ay binagsak sa direksyon ng anino ni Hilario na nasa dingding. Ang inaasahan nilang tunog ng pagtagos sa kahoy, hindi nangyari. Sa halip ang narinig nila, ang tunog ng nababasag na salamin. Ang anino ni Hilario ay kumalas sa dingding at kumibot sa sakit. Sumigaw ito sa unang pagkakataon mula nang dumating sa sityo. Hindi ito sigaw ng isang tao. Ito ay parang tunog ng libo-libong insekto na sabay-sabay na nag-iingay. Ang pisikal na katawan ay namilipit. Tila ba ang itak ni Mang Isidro tumama sa mismong kaluluwa ni Hilario. Sa gitna ng kaguluwang ito, hindi nagaksaya ng oras si Mang Isidro. Mas lalo siyang nag-usal ng mga lumang dasal. Inilagay sa leeg ang dalang mutya. Gamit din ang dalang itak. Mabilis na nag-ukit ang matanda ng mga simbolo sa lupa. Mga hugis at orasyon na matagal nang hindi binibigkas sa nayon. Hindi ka kabilang sa amin at hindi ka mananatili upang mag-ani. Wika ni Mang Isidro, habang ang bawat salita ay may kasamang puwersa. Nanginig ang buong katawan ni Hilario. Ang mga balat nito ay parabang nag-iba ang kulay. Hindi nyo alam ang ginagawa nyo. Kapag pinilit nyo akong umalis, may mas malalang babalik sa lugar na ito. Mas mabuti nang harapin ang kilala naming kaaway kaysa sa isang katulad mo na nagtago sa likod ng mabuting muka. Mapagpanggap ka, Hilario, kaya nararapat lang sa'yo ang mawala ng tuluyan. Sa isang huling pagtutulungan, itinulak nila Tomas, Kapitan Tiago, at ni Mang Isidro si Hilario palabas ng kubo. At habang papalapit sila sa malaking puno, ang mga ugat ng balete ay tumigil sa pagwawala. Parang mga sundalong nag-aantay sa kanilang hari. Ang mga baging ay dahan-dahang bumuka. Sa mismong sandaling sumayad ang likod ni Hilario sa magaspang na balat ng puno, huminto siya sa pagpupumiglas. Tumingin ito sa kanila at sa gitna ng nangungulubot na muka, isang banayad, ngunit nakakapangilabot ng ngiti ang sumilay. Hindi pa tapos. Siguradong alam nyo yan. Hindi kailanman natatapos ang gutom. Sa harap ng kanilang mga mata, si Hilario ay hinigop. Hindi madugo. Wala nang sigaw na narinig. Ang katawan nito ay tila naging malapot na usok na dahan-dahang pumasok sa mga biyak ng puno. Isang ulap na nilamon ng gubat. Nawala si Hilario, ang manggagamot mula sa parahas. Nang tumigil ang lahat, bumalik ang tunog ng gabi. Narinig muli ang huni ng mga kuliglig. Ngunit ang sityo ay hindi na muling naging gaya ng dati. Ang bawat taong pinagaling ni Hilario nanatiling buhay. Ngunit sa bawat pagtingin ng mga ito sa salamin, alam nila na may bahagi ng mga taon na naiwan sa loob ng punong iyon.
Kinabukasan maagang nagising ang mga tao sa sityo. Ngunit hindi ito ang karaniwang gising na sinasabayan ng ingay ng buhay baryo. Nagising ang lahat, dala sa isang katahimikan. Walang tumilaok na manok sa mga bakuran. Walang asong umatungal o kumahol sa mga dumadaan. Maging ang hangin ay ayaw gumalaw. Mabigat at malapot na para bang may isang malaking bagay na hindi natapos sa gabi. Agad pinuntahan ng mga kalalakian ang lugar kung saan nangyari ang pagtutuos. Ang kubo na tinutuluyan ni Hilario ay naroon pa rin, nakatayo sa ilalim ng higanting puno. Pero nang sumilip si Kapitan Tiago at Tomas sa loob, nanigas sila sa pintuan. Wala na. Parang walang nangyari kagabi ah. Ang loob ng kubo ay parang matagal inabandona. Walang bayong, walang mga bote ng itim na langis, walang banig. Maging ang amoy ng mga damo at ugat ay naglaho din. Ang tanging natira, alikabok at mga marka na ginawa ni Mang Isidro kagabi. Tila ba isang masamang panaginip lang ang lahat. Habang sinusuri ang kubo, isang sigaw ang narinig mula sa pangpang ng ilog Kalbiga. Si Karding! Si Karding! Nandito si Karding! Nagtakbuhan ng mga tao. Natagpuan ang katawan ng tanod na kinaladkad ng puno kagabi. Nakahiga siya sa mababaw na bahagi ng tubig. Payapa ang muka, pero walang sino man ang nanghas na lumapit kagad. Diyos ko, kawawa naman si Karding. Hindi sugatan si Karding. Walang bakas ng sakal o taga. Pero ang lalaking nakahiga doon, hindi na ang 30 taong gulang na tanod na kilala nila. Ang mga balat nito ay kulubot na parang tuyong papel. Ang buhok ay puting-puti. Ang mga kamay ay butot balat na. Sa loob lamang ng isang gabi, 6 mo'y dinagdag sa katawan ng tanod ang 50 taon. Kinuha siya. Hindi siya pinatay. Ninakaw lang ang lahat ng bukas na dapat ay para kay Karding. Sa mga sumunod na linggo, ang mga himalang dala ni Hilario ay naging sumpa. Si Mang Nestor ay nakakalakad pa rin. Oo, pero bawat takbang may kasamang matinding pagod. Parang pasan ko ang buong mundo sa aking balikat. Ang bilis kong mapagod. Ito ang palaging sinasabi ni Mang Nestor habang nakaupo sa tapat ng bahay, nakatitig sa kawalan. Ang anak ni Aling Lourdes na si Junjun, hindi na muling nagkasakit. Ngunit napansin ng lahat na tumigil ang paglaki. Nanatili siyang maliit, payat, at may mga matang tila nakakakita ng mga bagay na hindi normal. Anak, kumain ka na. Sige ka. Baka magkasakit ka uli. Ayoko po, Nay. Araw-araw ko po napapansin para may iba sa akin eh. Parang hindi na po ko normal kagaya ng dati. Huwag mong sabihin yan, anak. Ikaw pa rin si Junjun ang mahal kong anak. Ang importante, buhay ka. Walang sagot mula sa anak. Ang katahimikan ni Junjun ang naging sagot. May mga pagkakataon ding sinusubukan ng mga taga-sityo na wakasan ang pinagbula ng takot. 3 malalakas na lalaki kasama si Tomas ang nagboluntaryo na putulin ang punong balete. Bit-bit ang mga bagong hasang itak at palakol. Tapusin na natin to. Ang punong yan ang pinagbulan ng lahat eh. Mas maganda putulin yan. Tumama ang itak sa katawan ng puno, pero walang talsik ng kahoy na lumabas. Salip, ang hangin sa paligid ay biglang tumigil. Naubusan ng hangin ang buong sityo. Sa ikalawang hampas, biglang nahilo ang 2 kasama ni Tomas. Napasandal sila sa lupa at nagsimulang magsuka. Sa ikatlong pagkakataon, pilit ay binagsak ni Tomas ang itak. Ngunit ang tunog nito ay parang basang laman. May lumabas na malapot at madilim na likido mula sa tama ng puno. Hindi dagta,
dugo na hinaluan ng putik. Umalis at tayo dito. Hindi puno ang pinuputol natin. Kinabukasan naroon pa rin ang balete. Mas malago ang mga dahon nito. Mas makapal ang mga ugat. At ang bakas ng taga ni Tomas, naghilom na kagad, na parabang ang puno ay lalong lumakas pagkatapos pakainin ng galit. Lumipas sa mga taon, hindi na napag-usapan ang nangyari. Hindi na binabanggit ang pangalan ni Hilario at hindi na sinubukan pang putulin ang puno. Pero may mga gabi pa rin, lalo na kapag buwan ng Hunyo at ang ulan ay banayad na pumapatak sa mga bungang nipa. May nakikitang kakaibang liwanag sa ilalim ng balete. Hindi ito gasera, hindi ito lampara. Isang maputlang liwanag na parang nanunubok. Minsan, may mga dayong naliligaw sa kalbiga na nagtatanong sa mga kabataan. Totoo ba ang kwento? May magaling na manggagamot daw dito noong unang panahon. Tanong ng isang estranghero sa apo ni Mang Isidro. Ngunit bago pa makasagot ang apo, lumabas ang isang matanda mula sa bahay. Isang matandang may malalim na mga mata at kulubot na balat. May dumating dito nung unang panahon. Sino po? Nagamot niya ba may mga sakit? Sandaling natahimik ang matanda. Tinignan ng paligid. Sinisiguradong walang ibang nakikinig bago magsalita. May dumating, tapos nawala din. Ang nakuha niya, hindi na maibabalik pa ng kahit anong dasal. Hanggang sa kasalukuyang panahon, kung maglalakad ka sa sitio na ito, lalong-lalo na kapag bagong ulan, makakakita ka pa rin ng mga bakas sa putik, malapit sa matandang puno ng balete. Hindi ito bakas sa mga taong naglalakad. Ang mga ito ay mahaba, malalalim, tuloy-tuloy. Isang marka na hindi na matatakpan pa. Ito ang alaala ni Hilario, ang isang taong nagpanggap bilang manggagamot ng Paragas. Kung gusto mong gumanda ang 2026 mo kabayan, subukan mo tong Gintong Gabay o ang Gabay Ethnic version sa Lika Merchandise. Pero ano bang gagawin mga kabayan ko? Halimbawa may mga bagay ka na gustong marating or may mga kahilingan ka na gustong matupad ngayong 2026. Dapat klaro, ano ang kahilingan mo, ano ang gusto mong puntahan. So habang hawak-hawak mo yung Gintong Gabay mo o Gabay Medallion Ethnic, iisipin mo siya, imamanifest mo siya, assumption mga kabayan. So dapat klaro kung anong gusto. Pagkatapos nun mga kabayan, kung alam mo na kung anong gusto mo, kaya mo na siyang ipaliwanag, ano ang mga kailangan mong gawin para makuha ang bagay na gusto mo. Ano yung pakiramdam habang ginagawa mo yung mga steps para makuha yung bagay na gusto mo, dapat alam mo yung pakiramdam kabayan. At higit sa lahat, ang pinaka-importante, ano ang pakiramdam kapag natanggap mo na yung kahilingan mo? Paano ka humiti? Paano ka gumalaw? Anong klaseng energy and vibration yung meron ka sa oras na matanggap mo na ang kahilingan? Sample, ang gusto mo ay makalipat sa mas magandang tahanan. Ano yung pakiramdam kabayan kapag nakalipat ka na, nabili mo na yung magandang bahay, i-keep mo yung emotions na yon mga kabayan habang hawak-hawak mo tong Gintong Gabay. So habang dadasal ka, nakapikit ka, isipin mo yung tatlong proseso na yon kabayan. Huwag mong bibitawan yung emosyon. Sa araw-araw, dadalin mo siya. Sa oras na may encounter mo na yung challenges, lagi mo lang tignan yung Gintong Gabay mo, alalahanin mo yung pakiramdam habang nagdadasal ka. Ano yung feeling kapag natanggap mo na yung bagay na gusto mo. Mula doon kabayan, huwag mong tigilan hanggat hindi mo nakukuha. Sigurado yan kabayan ko, mamamanifest mo yan sa buhay mo. Kung interesado ka dito kabayan, i-visit mo lang ang shop ng Lika Merchandise.